atake nito ay wala pang nakakaligtas lahat na nakakalaban nito dito sa Dark Continent. Pero ibang klase talaga ang rayo na yun. Nagawa niyang iwasan ang bawat atake ng Guanyin kanina. Ngayon naman ay nagawa niyang salubungin ang bawat suntok na ito. Halimaw talaga. Lalo siyang bumibilis. Hindi lang basta mabilis, kundi napakalakas ng bawat atake niya. Masyado nang mabilis ang halimaw. Kaya ay humanda ka na kahit kanina pa ako nakahanda, Hisoka. Pero sandali lang, hindi natin alam kung anong binabalak ni Master. Baka pag kumilos tayo ay makasagabal lang tayo sa kanyang plano. Kaya mag-ante pa tayo ng kaunti. Ibang klaseng halimaw. Dahil sa hindi niya magawang iwasan ang napakadaming atake na nagmula sa abilidad ni Tito Jing, ginawa niyang pagsamahin ang kanyang lakas at bilis upang depensahan ang kanyang sarili gamit ang kanyang opensa. Alam kong kaya mong talunin ang halimaw na yan, Jing! Sana naman mortal ay may lakas ka pa pagkatapos kuwasakin ang mga kamay na to. Siguradong matutuwa ang aking abilidad sa oras na marinig niya ang iyong pagmamakaawa habang kinakain ka. Alam ko hindi niya kayang iwasan ang mga atake kong ito, pero hindi ko akalain na haharapin niya ito at sasabayan niya gamit lamang ang kanyang pisikal na lakas at bilis. Sa lakas, bilis at bigat ng bawat atake ng Guanyin ay nagawa niya itong sabayan at kayanin na para bang nagmumukha na akong isang batang nilalang na walang kalaban-laban. Napakahalimaw talaga ng brayo na ito. Ibang klase. Ginamit ko na ang lahat ng taglay nito mga kamay para lang ilabas niya ang kanyang kakayahan bilang isang botanical weapon. Pero hindi niya ito kinailangan para sa atake kong ito. Naisip ko na rin ilabas si Akuma, pero hindi pwede dahil hindi niya kakayanin ang napakalakas na on ng halimaw na ito. Madali lang siya madikitan ng on, kaya mababaliwala ang lahat ng enerhiya o aura na gagamitin ko para kay Akuma. Maging ang Guanyin ay 7 beses na ang lakas at bilis nito ay nagawa niya pa rin wasakin ang mga kamay nito sa pamamagitan lamang ng pagdikit ng kanyang on. Kaya wala talagang palag si Akuma sa napakalakas na on. Pangalawa, kung ano man ang magiging pinsala ni Akuma ay magiging pinsala ko din. Kaya kapag nadikitan si Akuma ng on ay parang ako na rin ang nadikitan ng kanyang on. Hindi tulad ng Guanyin, kahit buo niya itong wasakin basta hindi lang ako riktang tamaan ay wala akong pinsalang matatamo. At kayang-kaya ko itong ibalik anumang oras ko gustuhin. Sa tansya ko ngayon ayon sa bilis niya, hindi ko magagamit sa kanya ang zero hand. Kunti sandali na lang mortal. Sa oras na mawasak na ang mga kamay na yan, itiyakin ko na wala ka ng kawala mortal. Nasasabik na akong marinig ang iyong pagmamakaawa. Tingnan natin ang angas mo mamaya sa oras na kumapal ng alikabok sa buong paligid. Tingnan natin kung magagawa mo pang salubungin ang bawat atake ng Guanyin. Kapag nagmintis ka kahit isang atake lang mula sa Guanyin, dudurugin na kita sa mga oras na yun, halimaw. Nasasabayan niya ang napakadaming atake at ang bilis nito. Naiiba talaga siya sa lahat ng mga nakalaban ko, lalong-lalo na sa mga kalahi niya. Dahil ang mga kalahi niya ay 4 na beses lang ang lakas ng Guanyin ang kailangan para talunin ang mga yun. Pero hindi ang isang ito, dahil ginamit ko na ang 7 beses na lakas ng Guanyin para lang gamitin niya na ang totoo niyang kakayahan. Pero baliwala pa rin ang 7 beses na lakas ng Guanyin at nagawa niya pang wasakin ang 3rd at ang 5th hand gamit ang pinakamalakas na on. Dapat siguro ay dagdagan ko ang bigat ng bawat atake ng Guanyin. Wala na akong magagawa. Kailangan ko nang gamitin ang ika-8 antas ng lakas ng Guanyin. Kaya humanda ka dahil napakabigat na ng mga atake na pakakawalan na ito. 8 times Heavy Punch! 96 times Guanyin Bodhisattva! Heavy Punch in! Ano to? Bakit biglang bumigat ang kanyang mga atake? Ngayong ramdam mo na ang ataking ginawa ko sa'yo.
Huwag na huwag kang magkakamali dahil magiging katapusan talaga ng buhay mo pag nagkataon. Ibang klase din talaga ang mortal na ito. Parang lalong mapalakas ang kanyang mga atake. Hindi maaari. Lalong bumibigat ang kanyang mga atake. Paano nagagawa ng isang mortal ang ganito? Napakalakas talaga ng kanyang kapangyarihan dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin ito naglalaho. Ngayong napakakapal ng alikabok, tiyak na mga ngapa ka kung paano mo sasalubungin ang mga atake kong ito. Kaya naman isang pagkakamali mo lang, sigurado magiging dinakdakan na balot ang kalalabasan mo. Kaya ngayon pa lang ay ilabas mo na ang sinasabi mong abilidad. Sana lang ay mapupuruhan niya na ang halimaw na yan. Kaya kung hindi, ay manganganib si Jing. Talagang napakalayo nang narating nitong si Jing pagdating sa usaping lakas at sa paggamit ng Nen. Hindi lang dahil sa kaya niyang gamitin ang Guanyin Bodhisattva, kundi dahil kaya niya itong palakasin na maraming beses na siyang hindi naman nagawa ng taong binansagan na pinakamalakas na hunter na si Isaac Netero. Kahit na napakalayo na namin mula sa kanila, ay napakalakas pa rin ang pagyanig ng lupa dahil sa napakalakas na mga sagupaan nilang dalawa. Masyado na nagtagal si Jing sa paggamit ng enerhiya ng King Kong God. Ngayong alam ko na, Master Jing, na may gusto kang mangyari, kaya manonood na lang ako hanggang sa mangyari ang gusto mo. Ano to nararamdaman ko? Bakit parang nasasabik ako sa mga napakabilis nilang atake? Para bang gusto kong sumali sa laban nilang dalawa? Hindi. Siguro namangalang ako sa napakabilis nilang atake. Napakabilis at napakalakas ng mga hatawan nila. Ano na ngayon, Balot? Napakagaling mo rin palang tsumamba dahil nagagawa mo pa rin salubungin ang mga atake kong ito kahit wala ka na makita. Napakahangal na mortal. Alam ko na kung paano umaatake ang iyong kapangyarihan. Dahil sa sobrang dami ng mga kamay ng iyong kapangyarihan, kakailanganin mo ang isang perpektong pattern para magamit mo ang lahat ng mga kamay ng sabay-sabay na may taglay na bilis at takas na hindi magkakabuol-bol ang lahat ng mga ito. At ang pattern na ginamit mo ay nakita ko na kanina pa. Hindi maaari. Hindi lang siya basta napakalakas at napakabilis, kundi nagtataglay din siya ng pambihirang talino. Napag-aralan niya ng ganun lang at nakita niya kaagad ang pattern na gamit ng Guanyin. Ang mga atake mong ito ay kayang-kaya ko na dahil alam ko na ang pattern. Kayang-kaya ko kahit nakapikit. Hindi ko inaasahan na ganito katalino ang balot na to. Anong nangyari? Bakit tumigil ang Guanyin? Kahit anong gawin ko, ayaw talaga kumilos ng Guanyin. Naalala ko na. Dahil sa On, nabalutan na ng On ang lahat ng mga kamay ng Guanyin.
Ano na, mortal? Mukhang ayaw na sumunod ng mga kamay na yan. Ibang klase talaga ang taglay niyang talino. Parang hindi siya isang halimaw kung mag-isip. Hindi niya lang pala basta sinalubong kanina ang mga atake ng Guanyin. Sa mga oras na yon, wala talaga siyang plano na dumipensa. Dahil ang totoong pakay niya ay ang atakihin ang mga kamay ng Guanyin. Wala ka na magagawa ngayon, mortal. Dahil hindi mo na makukontrol ang mga kamay ng iyong kapangyarihan. At maya-maya lang ay maglalaho na ang mga yan. Kahit na alam ko kung paano gumamit ng on, pero hindi ko pwedeng i-absorb ang napakalakas na antas ng on na yan. Dahil hindi ko alam kung ano mangyayari. Baka maapektuhan lang ang mga abilidad na meron ako ngayon. Dahil ibang klase ang on na yan. May kakayahan itong magpawalang bisa ng kapangyarihan at mangwasak. Kaya hindi ko muna ito pwedeng i-absorb sa ngayon hanggat hindi ako sigurado. Bakit naman tumigil si Jing sa pag-atake? Mukhang tagilid si Jing sa sitwasyong ito. Ngayong hindi ko na magawang umatake, ano naman kaya ang gagawin niya? Kawawang mortal. Nagmumukha ng gagambang walang galamay ang iyong kapangyarihan. Ngayon naman ay oras na para ilabas ang aking abilidad at kainin ka. Yeah!